Hello everyone. Ito, meron akong ginawang paraan dito sa bahay namin kasi hanggang third floor yung bahay namin. May mahina ang presyo sa taas kaya ito yung nagawa kong paraan. Pero nung una, meron kaming pressure tank na yung may motor dito tapos siya yung hihigop ng tubig papunta dito sa tangke. Syempre, pag minihigop yun, yung tubig may kasamang hangin. Kaya tinawag siya pressure tank. Kumbaga kalahati nitong tubig, kalahati hangin. Tapos siya yung papasok sa ng bahay na may pressure. Problema lang. Pero yung pressure tank na yun, tsaka yung motor, hindi ako nakadirekta sa main. Yan. Ito yung pinaka main. Ito yung galing sa labas ng karsada, papasok dito. Kasi pag dumirekta ako dyan, as yung direkta doon sa motor na hihigop, mawawala ng tubig yung kapitbahay namin kasi isa yung linya namin na pinagsusupply ng tubig. Mawawala silang tubig, magagalit syempre. Kaya nagawa kong paraan, bumili ako malaking container na plastic para yung tubig na magagaling dito papasok doon sa container na plastic na malaki, pupunuin niya ng tubig. Tapos may motor dito ako dati, hihigupin niya yung tubig dito sa container na blue na plastic, papasok dito sa pressure tank. Yun ang ginawa kong paraan para at least hindi mawala ng tubig yung kapitbahay namin, tsaka hindi siya magagalit. Ngayon ang problema, ang tubig naman dito sa pressure tank, ayan katulad niya nakikita niyo, binubutas siya kasi nga ang tubig dito sa Bulacan, deep well, medyo matapang, parang naghalo na kasi water sa fresh water. Kaya kasi dito sa lugar namin wala pang nakakapasok na nawasa, kumbaga deep well pa lang yung sinusupply sa amin. Kaya ang ginawa ko nung tinanggal ko na yung water pump namin, tapos nung dating pressure tank na to, pangalawang palit na to eh. Kumbaga may una na akong pressure tank na nagkabutas-butas dahil nga doon sa tubig, dahil nga pressure siya, gumagawa ng daan yung tubig kung saan lumalabas. Kahit kinapalan ko na yung gauge nitong stainless na to, ayan, ganyan pa rin nangyayari. Inubutas pa rin. Pero at least hindi na malala. Pero isa nawawala yan, tulo na yan. Kung saan siyang nawawala, isa meron na naman. Pero hindi siya yung tulo ng tulo. Ayan. Ito yung ginagawa kong paraan. Ayan. Ginawa ko na lang siyang parang punduhan. Ayan. Ito yung main line. Ayan. Ito yung bypass. Pag nasira kasi yung motor, ito yung bubuksan ko. Tapos papatayin ko to. Baka di mo napatayin kasi ito naman papunta sa tank, hindi naman siya tatagbo ng tubig dahil meron siyang stopper sa loob. Pag puno siya, hindi siya aapaw kasi merong kusang mamatay siya kapag na-detect niya na puno na yung tubig. Yan, pag sira ang motor niyo, buksan niyo lang yan. Tapos sarado niyo yung isa pang valve dito. Yan, ito yung papunta sa motor tsaka sa dito sa tangke na to. Sasarado lang yan. Tapos may tubig na sa loob ng bahay kahit walang motor. Yun nga lang, pagdating ng third floor ng bahay, saka second floor, medyo mahina ang tubig. Kaya, syempre, pero at least, pag nagawa na yung motor, mag-aaroon na ulit ng pressure sa loob ng bahay. Pressure water sa loob ng bahay, malakas na ulit. Yan. Ito yung nabili kong motor na water booster, 1.2 horsepower. Yan. Pero maraming klase na bibili sa online na mas meron pang mga ganda. Na-adjust yung nito, yung pressure ng tubig papasok sa ng bahay. May 3 bar, 4 bar, 5 bar hanggang 6 bar. Pero hanggang 3 bar lang yung sinet ko dahil baka pumutok ang tubig, ang tubo, at mas mahirap na pag pumutok ang tubo. Naku po, mahirap maghanap, tsaka magbabakbaka pa. Kaya hanggang 3 bar lang. Yan. Yan, ginabit ko tong flexible na stainless na to para makakonekta rito. Ito yung tubig na piglalagyan, higupin ng motor. Pag umandar to, higupin niya. Tapos papasok sa loob ng bahay. Yan. Tapos nidyan ko ng swing valve. Yan. Tapos may arrow yan. Ano? May arrow papunta roon sa papasok sa bahay. Huwag nyo babaligtarin yan. Kasi pag babaligtad yan, wala. Hindi lalabas hindi papasok ang tubig sa loob ng bahay. Kundi nandito lang sa motor. Baka masira yung motor. Kasi hindi siya papasok. Yan. Tapos ito yung tangke na dating pressure tank. Pinagawa ko. Pinabutasan ko yung ibabaw. Yan. Tapos tinanggal ko yung may gauge yan eh. Tinatakpan ko na lang yung gauge. Parang ginawa ko na lang siyang punduhan ng tubig yan. Yan. Yan yung tubig. Tanyo, puro kalawang. Masyadong matapang ang tubig dito. Ito yung kinabit ko. Bumili lang ako sa online din. Yan. Nasa level siya ng tubig kaya hindi siya lang pumapasok ng tubig yan. Hindi gumagana. Nakahinto lang siya. Pero pag yan nabawasan ng tubig, kusa siyang magre-refill ng tubig pag umandar yung motor.
Subukan natin. Buksan yung gripo. Ayan, buksan natin para umandar yung motor. Ayan, umandar na yung motor. Andar siya. Basta pa naman yung tangke. Yan, nagre-refill siya ng pusa. Ano? Nagre-refill siya. Mukhang malakas naman yung tubig, ano? Pero kapag nasa ng bahay, mahina yan. Yan. Yan, malakas. Yan, papatay natin yung tubig. Ayan, napatay na rin yung motor dahil pinatay yung motor. Patay na siya. Tapos, hindi na rin siya nagre-refill ng tubig kasi nasa level na siya. Ayan. Pero malaking tulong din dahil nung una kasi kung pressure tank minsan, andar-andar ng motor, tapos pa nagkakasabay-sabay maligo, mahina na ang pressure. Ito, medyo malakas. Medyo malakas siya. Hindi katulad nung dati. Tsaka may huwag nyo gagawin na direkta kayo magkakabit ng motor sa sa main line. Ito. Kasi mamaya isang linya ng tubig nyo na pinagkukuhanan, tapos nahigop mo yung tubig nila, galit. Tingnan nyo muna. Tsaka ewan ko lang kung may lugar na bawal magkabit ng mga water booster. Pero kasi wala naman ako nakakonekta rito na motor para kundi automatic lang siya na napapasok ang tubig dito sa loob ng tangke. After lang ng tangke, doon lang may motor. Yan. Kaya hindi makagalit yung kapitbahay namin. Yan. Sana makatulong to sa inyo kung may idea. Pero kung merong kayong kakilalang tubero na mayroong mas magandang idea, o di mas maganda. Sa akin, ito lang yung idea ko. Kaya ito yung nagawa kong paraan para lumakas ang pressure water namin sa loob ng bahay. Hanggang third floor. Kasi sa third floor, talagang napakahina. Hindi ka masisiyahan kapag lalo naliligo ka at mga toilet bowl pa nag-flush. May tagal bago mapuno. Ayan. At least nakagawa ng paraan. Sana yung makatulong sa inyo. Salamat.